Alam mo yung pakiramdam once ma-observe mo kung paano ang lahat ay may kanya-kanyang bahagi sa iglesia. Mapapaisip ka na ang dami talagang ginagawang mabuti ng Lord. Ramdam talaga yung galaw ng pagmamahal niya sa lahat ng paraan. It's not really about the place, but it is still a home I want to care for dahil dito ako pinapalago ng Panginoon. Kaya, paano pa nga ba ako makakatulong sa burden para sa tahanang to? Meron tayong kapatirang bayanihan. It's our pledges every first Sunday of the month saved for our worship center's financial burdens. Para kay Lord at sa gawain niya to. After all, our giving should always be because we love the Lord Jesus. Kaya maliit man o malaki ang ating maibigay, kung lahat ay nagtutulungan, ito ay magiging makabuluhan. Join us in giving every first Sunday. Bayanihan tayo para kay Lord at sa kanyang iglesia. Magandang umaga po sa inyo lahat. Let's continue to pray for the people, those who are biktima ho ng mga bagyo at baha. Nawa po ay bigyan kayo ng Panginoon ng kalakasan at pagtsitsaga. Yun po yung ating dahilan, kaya po natin binalikan ang 7 churches of Revelation, the 7 churches. Nasa end time po tayo, nasa mga huling sandali ng ating kapanahunan, kung saan ang Panginoong Hesus ay nangakong babalikan niya tayo at siya mismo ang susundo sa atin ayon sa John chapter 14. Magra-rapture na po. Kaya't ang padama sa akin ng Panginoon ay balikan ko ang 7 iglesia upang tayong lahat ay masiyasat ang ating mga sarili. Hindi tayo ang magsisiyasat sa ating sarili, kundi ang Espiritu ng Diyos. Kaya sabi ng Panginoon, sa 7 churches, ang may pakinig ay pakinggan kung ano ang sinasabi ng Espiritu Santo. Siya po ang magsisiyasat. Kung Christian ka, pakikinggan mo kung ano ang kanyang sinasabi. Kaya sa 7 iglesyang ito, pag tinatalakay ho natin, ngayon po ay nasa 3 iglesia na po tayo. Believe me, maniwala po kayo. Lahat tayo tatamaan. Pag may nagalit, hindi ho siya Christian. Pag natuwa, ibig sabihin, anak nga ng Diyos, dinidisiplina tayo at tinuturuan. Kaya lahat po tayo. Kaya last week, we studied the 2nd church in Revelation chapter 2, which is the Smyrna church. Today, we will see the Pergamum church, 3 church ito. At lahat po ng pagpapakilala ng Panginoong Hesus ay hindi lamang sa kanyang banal na pangalan, kundi ang kanyang katangian na panloob na anyo ng ating Panginoong Hesus. That's why, for example, in the book of Ephesus, yung first church, the church that left its first love, although continue in good works. Ang problema po ng Ephesus, ang maganda sa kanila, masipag sila, mainit sa Panginoon. Ang problema sa kanila, iniwan nila ang kanilang unang pag-ibig. Ibig sabihin, nagpapatuloy sila sa kabutihan, pero yung pag-ibig nila sa Diyos ay nawala, naiwan. Siyempre, pag naiwan mo ang pag-ibig sa Diyos, yung pag-ibig mo sa kapwa mo, maiiwan din. Dahil sa Diyos nagmumula ang totoong pag-ibig natin. Hindi natin kayang mahalin ang ating mahal sa buhay, lalo na ang ating asawa, kung hindi natin mahal ang Panginoon. Lagi ko yung pinapaalala sa couple, sa mga mag-asawa. Mahalin mo ang iyong asawa alang-alang sa Panginoon. Huwag na lang ikaw, alang-alang sa Diyos. Kasi minsan hindi ko nag-go, talaga mahal ang asawa. Hindi, alang-alang sa Panginoon. Kung mahal mo ang Diyos, mamahalin mo ang asawa mo. Yun po ang problema ng Ephesus. Sila po ay nagpapatuloy sa mabubuting gawa, pero wala ng pag-ibig sa Diyos. Kaya ang sabi ng Panginoon, magsisi kayo at balikan ninyo ang inyong unang pag-ibig. Kasi
Ang Diyos ang ating unang pag-ibig dahil siya ang unang umibig sa atin. At lahat ng pag-ibig na ibibigay natin sa tao, sa asawa, sa anak, sa kaibigan, ay walang saysay kung hindi muna natin minahal ang ating Diyos, ang ating Panginoon. Tapos sumunod po tayo sa Smyrna. Ang Smyrna po, hindi masyadong pinagalitan ng Panginoon. Kasi ang Smyrna, sila po ang isang uri ng mga mananampalataya na punong-puno ng pagsubok sa buhay. At ang payo lang sa kanila ng Panginoon, magtiis kayo. Ito ang sasabihin ko sa inyo, habang dumadang kayo sa matinding pagsubok, mas lalo kayong bumabango. Kasi yung word is Smyrna, from the root word mira. Yung po yung kanilang bahagi po ng punong kahoy na dinidikdik po nila sa dikdikan. Habang dinidikdik po nila, bumabango po, lumaalingasaw ang kabanghuan. Kaya ang Smyrna ay, ang dikdik sa Greek word po ito ay tribulon. Doon po kinuha yung word na tribulation, kapighatian. Kasi may mga Kristiyano na habang dumadaan sa pagsubok, sa kahirapan, lalong bumabango ang kanilang buhay. Kaya hindi sila pinagalitan ng Panginoon. Ang advice lang ng Panginoon, magpatuloy lang kayo sa akin. Hindi ko kayo pababayaan. Kasi ang Kristiyano totoo ay meron po siyang perseverance sa kabila ng kanyang paghihirap. Hindi po siya umaatras, hindi siya nagrereklamo. Kaya ang Smyrna, kahit mahirap ang buhay, pinupuri sila ng Diyos. Magtiyaga kayo hanggang sa wakas. Ako ang bahala sa inyo. Kaya may mga Christian kapatiran tayong dumadaan sa mga trials. Ito rin po. Kasi ang 7 churches, totoo po itong nabuhay noong 1st century. Kaya lang ito po ay hindi lamang grupo ng tao. Ito po, ang 7 churches, ay mga buhay at ugali ng iba't ibang Kristiyano sa iba't ibang kapanahunan. Kaya lahat ng 7 iglesia, ang conclusion ni Lord, ang may pakinig ay pakinggan kung ano ang sinasabi ng Espiritu Santo, the Holy Spirit. Kanya-kanya na po ito, yung may pakinig. Ibig sabihin, yung Christian po ang inuutosan ng Panginoon. Kung ikaw ang tinutukoy ko, makinig ka. Kaya lahat tayo tatamaan dito. 7 churches. Kaya yung po yung Smyrna. Ngayon, dadako po tayo sa ikatlo, ang ikatlong church na ipapakita sa atin ng Panginoon, parang X-ray vision ito, mapakita ko ano yung nasa ating kalooban. Sino ba tayo? Ano ba ang ating kalakasan? Ano ba yung ating kahinaan? Ano ba yung napupunan ni Lord sa atin na mali? Yan. Smyrna, kung meron kayong Biblia, basahin natin ang Revelation chapter 2, starting verse 12. Babasahin ko po sa Tagalog, pero pag kinakailangan mag-English ako, kasi pag doctrine na pinag-uusapan, ini-English ko po talaga para hindi po tayo mahaligaw ng konteksto. Revelation chapter 2, starting verse 12. I will read in Tagalog. Sabi doon, isulat mo sa anghel ng iglesia sa Pergamo. Again, angel here means messenger. Mensahero. Ako katulad ho ako mensahero. Itong pinasasabi ng Panginoon. Ito yan. Itong pinasasabi ng may hawak na matalas na tabak na may magkabilang talim. Ito. Sa English po ito, hindi po may hawak. Siya na may tabak na may magkabilang talim. Ang tinutukoy po dito ay ang Word of God. Hebrews chapter 4, verse 12. For the word of God is quick and powerful, sharper than any other two-edged sword. Ang salita daw po ng Diyos ay hinalintulad sa tabak na may magkabilang talim. Ibig sabihin, pwede kang patayin, pwede kang pagpalain. Yun ang aral ng salita ng Diyos. Kasi, kaya sinabi niya rito, ito ang pinasasabi na mayroong matalas na tabak na may magkabilang talim. Ang salita po ng Diyos ay Biblia. Binabasa po natin. Ulitin ko sa inyo. Habang nagbabasa po tayo ng Biblia, ang Biblia, binabasa rin tayo. Nagbabasahan lang po tayo. Kaya masarap magbasa ng Biblia. Habang binabasa natin siya, binabasa niya rin tayo.
Di ba? Nakita niyo ba yun? Hebrews chapter 4 verse 12. Ang salita ng Diyos ay mas matalim pa sa may magkabilang talim na tabak. Kayang paghiwalayin ang espiritu at kaluluwa. Tumatagos hanggang sa kasukasuan ng buto. Tatalab po yan. Ibig sabihin, susuriin ang iyong utak, ang iyong puso, lahat ng ating pagkatao. Yan ang salita. Kaya yung salita ng Diyos, binabasa rin tayo. Kaya habang binabasa tayo ng salita ng Diyos, sinasabi niya kung ano ang nangyayari sa ating buhay na hindi kayang sabihin ng sinumang tao. Okay ba ako? Yan, mamaya sabihin ko sa inyo. Verse 13, nalalaman ko kung saan ka nakatira sa lugar na pinaghaharian ni Satanas. Ayun na naman yung I know where you dwell. Remember? Lagi ho yung I know. Ano naalala ho ninyo? Sa book of Ephesians, I know your work. Alam ko ang lahat ng ginagawa mo. Sa book of, sa church yung Smyrna, ano sabi ron? I know you. I know your work. I know your suffering. Alam ko ang pagdurusa mo. Lagi ho niya sinasabi sa atin yun. Akala natin hindi tayo pansin ng Diyos. Alam ko ang ginagawa mo. Alam ko ang pinaggagawa mo. Sa Smyrna naman, alam ko ang pagdurusa mo. Ito naman, sinabi niya, alam ko kung saan ka nakatira. Hindi lahat. Wala akong malilihim. Kasi kilala niya po tayo. Nalalaman ko kung saan ka nakatira sa lugar na pinaghaharian ni Satanas. Ngunit nananatili kang tapat sa akin. Yun ang kagandahan eh. Kahit na nasa teritoryo ka ng Diablo, tapat ka pa rin sa Panginoon. Yun ang pagpuri ng Panginoon. Hindi mo tinatalikuran ang iyong pananampalataya sa akin kahit noong si Antipas na tapat kong lingkod ay patayin diyan sa kalagitnaan ninyo sa bayang tinirahan ni Satanas. Verse 14, subalit may hinanakit ako sa iyo. Ito na yung negative. Yung kanina positive, okay. Kahit na kayo naghihirap, hindi nyo pa rin ako kinahihiya, nagpapatuloy pa rin kayo. Kasi lalo na ho dito, parang Bulacan eh, no? Sa Bulacan ho, kapag naging Christian ka, ako ng mga Bulakenyo, galit ho. Buti na ngayon, hindi na masyado. Pero nung nagsimula po ako, grabe. Nagbabahay-bahay po kami sa Ubando. Ang tao, pag nakita ho ako, napapasok, nagagalit sa akin dahil nangangaral ako ng Biblia. At yung mga nagiging convert, inuusig. Pero sabi ng Panginoon, natutuwa ako sa inyo kahit na nakatira kayo sa kalagitnaan ng teritoryo ni Satan. Hindi niyo ako tinatatwa, hindi niyo ako kinahihiya. Yung po ang advice. Ito ho, negative naman. Subalit, may hinanakit ako sa ano kaya hinanakit ni Lord? Ito na ang problema. Ito problema, tatamaan na ho tayo rito. Kaya may good news, may bad news. Ano yung bad news? Para maituwid tayo ng Panginoon. Subalit may hinanakit ako sa iyo. Sabi ho ron. May ilan sa inyo na sumusunod sa katuruan ni Balaam. Sa original language po, some of you has the doctrine of Balaam. Doktrina ho ito. Ito ang problema ho natin. Ang problema niya, may mga Kristiyano na walang alam sa doktrina. By the way, may iglesia ho sa ating daigdig, sa ating bansa, na ayaw magturo ng doktrina. Dahil pag nagtuturo sila ng doktrina, yung mga tao po nagagalit, nagkakanya-kanya. Friends, ang doktrina po ay importante. Kaya meron ho tayong pinag-aaralan ditong systematic theology every Thursday, 5 o'clock dito po sa lugar na ito. Hindi dahil sa kaya natin pag-aralan ng Diyos, kundi gusto natin ang Diyos ay magpahayag sa atin. Kasi pag wala po tayong doktrina, maliligaw tayo katulad ng mga taga-Pergamum. Hindi nila alam na ang kanilang pinamumuhay ay hindi na po kalooban ng Diyos. Dahil meron na silang doktrina ni Balaam at doktrina ni Nicolaitans. Hindi ho nila alam yun. The doctrine of Balaam. Mamaya papaliwanag ko sa inyo. May ilan sa inyo na sumusunod sa katuruan, sa doktrina ni Balaam na nagtuturo kay Balak upang mahikayat ang mga Israelita na magkasala. Yan. Ang problema ng church na walang doktrina at hindi nagtuturo ng doktrina, nahahatak sila sa maling pamumuhay. Sunod,
Kaya't kumakain sila ng pagkain inihandog sa mga Diyos-Diyosan at nakikiapid. Hindi po alam ito. Nung kinakain nila, mga inihandog sa Diyos-Diyosan. Doktrina ho yun ni Balaam at ni Nicolaitans. Hindi ho alam ng mga tao. Hindi kasi tinuturo sa doktrina ng church. Hindi nyo ba alam kapag kayo namimiesta? Yung mga pagkain nila, kaya sila naghahanda ng pagkain dahil sa kanilang Diyos-Diyosan. Tuwan-tuwa tayo kumakain tayo, piyesta sa kanila. Mamiesta tayo, makikain tayo. Hindi niya alam, inihandog yun sa kanilang Diyos-Diyosan. Yan. Hindi ho natin alam yun. May nagtanong kasi sa akin, okay ba kumain sa piyesta? Sabi ko, pairali mo yung konsensya mo. Kung sinabi sa iyo na yung pagkain niya hinandog namin sa Diyos-Diyosan namin, kay Santa Barbara, kay Santa Barbaro, kahit kanino, huwag mong kainin. Pero pag hindi sinasabi, inihain sa iyo, makikita niyo yan sa 1 Corinthians chapter 10. Bago ka kumain, magpasalamat ka sa Diyos. Huwag mong iisipin na inihandog ito sa Diyos-Diyosan. Okay ho yan. Pero pag sinabi nila, handog namin yan kay Santo Niño, huwag yun na ho kainin. Inihandog na yun sa Diyos-Diyosan. Yun ang doctrine ni Balaam. Hindi ho kasi tinuturo ng church, ng mga leader nila yon. Kaya nagalit ang Panginoon sa Pergamum. Diba? Yan, mga Pilipino, mahilig tayo sa piyesta. Punta tayo, meron silang lechon. Sarap. Pero hindi nila alam, handog namin to kay Santa Ines. Kainin natin. Ito ang galit na galit. Kaya hindi nila alam, meron na silang doktrina ni Balaam. Ulitin ko, tatamaan tayo at tatamaan. Pero dito ako para sabihin, kasi sabi ni Lord, sabihin mo sa iglesia sa taga Pergamum, sabihin mo sa iglesia ng taga Malolos. Yeah. Kaya personalan po ito. Ang may pakinig ay pakinggan kung ano ang sinasabi ng Espiritu. Mamaya papalawakan ko po ito. Kaya't kumakain sila ng mga pagkain inihandog sa mga Diyos-Diyosan at nakikapid. Ang kasunod po nun, adultery. Verse 15, may ilan din sa inyong sumusunod sa katuruan ng mga Nicolaitans. Iba na naman ho ito. So, dalawang doktrina ho yung ginagawa nila na hindi nila alam. Kala na okay. Ang Nicolaitans kasi, pag tinignan natin ito, ay ibig sabihin po, ito po yung mga grupo na church na kinokontrol ang puso ng mga tao. Verse 16, kaya ito, may solusyon naman eh. Lagi ang solusyon ano? Repentance. Magsisi ka lang, ang Diyos ay mabait at tapat na patatawarin ka sa iyong kasalanan at lilinisin ka sa iyong kalikuan. 1 John chapter 1, verse 9. Verse 16, kaya magsisi na kayo at talikuran ng iyong mga kasalanan. Kung hindi, yan, pag ayaw magsisi, pupunta ako dyan sa lalong madaling panahon at pupuksain ko ang mga taong yun na sa pamamagitan ng tabak na lumalabas sa aking bibig. Salita ng Diyos ang pupuksa sa kanila. Verse 17, ang lahat ng may pandinig, yan, ay pakinggan kung ano ang sinasabi ng Espiritu sa iglesia. Let those who has an ear, let them hear what the Spirit says. Ang magtatagumpay ay bibigyan ko ng nakatagong mana. Bibigyan ko rin siya ng batong puti na kinasusulatan ng isang bagong pangalan na walang sino mang nakakaalam maliban sa tumanggap niyon. Friends, the revelation to Pergamum, it is the words to the Christian who are compromising Christian. Ito po yung aral ng Diyos sa mga Kristiyano na nakikipagkompromiso. Ano yung sabi ng kompromiso? Hindi po nagiging tapat sa Diyos. Christian po ang pinag-uusapan dito. Hindi po ito unbeliever. Kristiyano po sa lugar ng Pergamum, sa Turkey. Hindi po sila tapat sa Diyos. Marahil, hindi kasi tinuruan ng doktrina. Hindi natutunan.
That's why Pergamos means married. Ang ibig sabihin ng word na Pergamos ay married. Reminding us that we are engaged to Christ Jesus. 2 Corinthians chapter 11 verse 2. Ibig sabihin ng Pergamos ay may asawa ka na. Huwag ka ng mga lunya. Yan ang aral. Kasi tayo po, sabi ni Pablo sa 2 Corinthians chapter 11 verse 2, inihain ko na kayo bilang isang birheng ikakasal kay Kristo. The Lord is referring to the church kasi ang church ay mistulang anyo ng isang babae na ikakasal sa Panginoong Hesus pagdating natin sa langit. Kaya gusto ng Panginoon, maging tapat tayo sa Kanya. Huwag tayong magiging mga ngalin niya. Huwag natin siyang ipagpapalit sa kanino mang Diyos-Diyosan. Yan. That's why Pergamo was a wealthy city but a wicked city. Mayaman ang lugar nito, pero makasalanan. The former capital of Romans province in Asia, well known for its 200,000 volumes of parchment as their library. Matatalino, mayayaman ang mga tao rito. But the church of Pergamos was infested with men of corrupt mind. Corrupt din ho sila. Yun ang problema. Tinaguraan po itong the state church. State church po ang tawag sa Pergamo. Kasi yung church na ito, yung Pergamo State Church, nung isang emperor, Constantine, na naging Christian daw, lahat ng mga pagano, tinanggap ang Panginoon, kunwari. Ang tawag doon, politics. Kasi, nung unang panahon, ang lahat ng Christian inuusig. Pero nung si Emperor Constantine ay naging Christian, sabi niya, naniniwala ako kay Jesus Christ. Magmula noon, tinigil na nila ang persecution sa Christian. Nung tinigil na nila ang persecution sa Christian, yung mga Christian, naging pangit na ang ugali. Hindi nyo lang alam ang persecution na kapagpapaganda. Parang Smyrna. Habang dumadaan kayo sa mga pagsubok, lalo kayong bumabango. Yun ang Smyrna. Yun ang Mira. Dinidikdik, bumabango. Yun ang karakter ng isang Christian. Habang dumadaan sa pagsubok, lalong bumabango sa Panginoon. Halimuyak na gustong-gusto ng Panginoon, pabango. Kaya lang ang problema, yung mga Christian ayaw ng suffering. Ayaw ho ng persecution. Kaya mga Christian, ang bababaw sa Diyos. Hindi malalim. Kaya ang babaho ng buhay. Pardon me. Pero yun po ang kalagayan. Kaya natutuwa ang Panginoon, pag tayo po ay pag may problema tayo, lalo tayong bumabaw. Yan ang isang karakter ng Christian. Dami niyang problema. Pero kung totoo ang Christian, dahil kahit marami kang problema, lalo kang lumalago, lalo kang bumabango. Kasi biro mo, dami mong problema, pero mahal mo pa rin ang Lord. Ang dami mong problema, pero nagsumasamba ka pa rin sa Panginoon. Ang dami mong problema, pero umaasa ka pa rin sa Panginoon. Yun ang ibig sabihin na natutuwa ang Diyos. That's why we're living, sabi niya, kayo ay nabubuhay sa kalagitnaan ni Satan. They were living in Satan's rule. By the way, even in our time, puro diablo po ang naghahari sa sanlibutan sa buong mundo. Kasi inaalaw pa ni Lord dahil hindi pa dumarating ang kanyang paghahari sa millennium. And to complicate matters, the lines between good and evil have become blurred. Life is filled with gray areas. Hindi na natin masabi kung ano yung tama at mali. Yung iba, yung tama ginagawang mali, yung mali ginagawang tama. Ito na ho, and they appear to be black and white decision. Technology, science, psychology, sociology have caused for our generation to question morality and tolerance. Sin is protected by political correctness, such as human rights, LGBT, fornication becomes an alternative lifestyle. Yun ang problema sa ating kapanahunan. At ang nagtatanggol sa katiwalian, yung human rights pa. At saka yung LGBT. Pero nakalagay po sa 1 Corinthians chapter 6, masama po ang homosexual. Katabi ho ng kasalanan ng magnanakaw. Kasi sabi nila, hindi raw masama ang LGBT. Nakalagay na nga sa Bible, kasalanan eh. But ayaw yung aminin. Kaya sabi, yun ang ibig sabihin ng Panginoon, mabait ang Diyos eh.
Kung bakla ka, tomboy ka, LGBT ka, simple lang. Mag-repent ka lang kay Lord, patatawarin ka naman niya. Tutulungan ka pa niya magbagong buhay. Kaya lang kung ipagtatanggol mo ang iyong ugali, ganito akong pinanganak na magagawa mo. Papitik-pitik pang gano'n. Wala kang magdoon galit na galit ang Panginoon. Tinotolerate mo ang kasalanan. Kaya ako, prangka ho. Kung anong sinasabi ng Panginoon sa Biblia, yun sasabihin natin. LGBT is a sin. According to Bible, not according to me. Biblia ho, Diyos po may sabi. That's why our mottos become, we are living in the city of sin. Kaya sabi ni Lord, I know where you live. Alam ko kung saan ka nakatira. Siguro kung nasa tundo ka. Alam ko nakatira ka sa tundo. Pag sinabing tundo, teritoryo ng Diablo. Sa Bulacan. Alam ko kung saan ka nakatira. Saan ba mga teritoryo ng Diablo sa Bulacan? May mga stronghold dyan. Yung mga pag doon ka naging lamang Christian ka, yung mga tao, iwas kagad sa'yo. Pati ka mag-anak mo, galit sa'yo. Yan, di ba? Mention it. Hagunoy, Ubando, anong ko yung mga yan? Mga sarado ho yan. Pero kagandahan, kahit na inuusig sila, hindi pa rin nila binibitawan ang pananampalataya sa Panginoon. Yun ang positive. I know where you live. In the Pergamum believers or Pergamum church lived in a difficult place surrounded by pagan influence. Naliligaran sila ng mga pagano influensya. Yet they held fast to Christ's name and did not deny Him during difficult times. Kaya sabi ko nung binabasa, parang Bulacan talaga ang tinutukoy. Sa atin sa akin, Bulacan. Buti ngayon dito, sa Malolos, hindi masyado. Pero pag doon ka sa lugar na, yung mga lugar na binabaha, yung hindi maasal sa baha, grabe ron. Pag nalaman na born again ka, yari ka. Galit sa'yo, tao dyan. Why? Teritoryo ni Satan yung mga yun. Kaya tandaan mo, mas lalong kailangan mong manalangin upang protektahan ka ng Panginoon. Yun yung mga mabababa. Kung lubugin po yung grabe. Sa halip na humingi ng tawad sa Diyos, lalo pa nilang sinasamba ang Diyos-Diyosan. Baha na nga, nagpuprosesyon pa. Grabe. Why? Wrong doctrine. Hindi tinuturo sa kanilang simbahan. That's why the Lord Jesus called them the compromising church. Nakikipagkompromiso. Friends, compromise, the opposite of compromise is commitment. Hindi talaga nakatalaga sa ating Panginoon. The church in Pergamos was infested with men of corrupt mind. But God protected them by the sword of God, word of God. Pinoprotektahan naman ni Lord ang mga Kristiyano sa mga lugar na ito na teritoryo ng Diablo. Hindi ka pwedeng galawin ng Diablo, protektado ka ni Lord. At magtiwala lang tayo sa pangalan ng Panginoon. That's why nirebuke ng Panginoon ang mga tao rito dahil hindi Kristiyano sila. They believe in Jesus, they believe in the Bible. But, yung negative, you have the doctrine of Balaam and Nicolaitans. Dalawa yan. Ginagawa ninyo ang doktrina. Thus, they were in hindrance. They compromised by befriendly. Yan, nakikiisa sila. Kasi ayaw ho nilang usigin sila. Kaya nakikipagkompromise, nakikisama sila sa mga taong sumasamba sa Diyos-Diyosan. Kaya sabi niya, I know where you live. That is the right thing. I know, sa Ephesus, I know your work. Work without love, they left their first love. Sa Smyrna, I know your suffering. Yung comfort naman yun. Magtiis lang kayo dahil hindi ko kayo pababayaan kahit naghihirap kayo. Tapos ang Pergamum, I know where you live. Friends, the Lord commanded them first for holding fast His name. Mabuti nga kayo, sabi niya, kahit kayo ay nakatira sa teritoryo ni Satan, hindi kayo bumibitiw sa akin. Hindi niyo ako kinahihiya. That is positive.
Ito ho ang larawan ng church. Kung ano yung tama, kung ano yung mali. Verse 14 again, English. Papaliwanag ko sa inyo. But I have few things against you. You have dared those who hold the doctrine of Balaam. Original po, minabasa ko sa inyo. Meron kayong doktrina ni Balaam, who taught Balak to put a stumbling block before the children of Israel, to eat things sacrificed to idols, and to commit sexual immorality. Thus you have also those who hold the doctrine of Nicolaitans, which things I hate. Ito tataka ko. Yung doktrina ni Balaam at ni Nicolaitans, ginagawa ninyo. Iyan ang ayoko. Pero sa Ephesus, meron din silang doktrina ni Nicolaitans. Natuwa ang Panginoon. Kayong taga-Ephesians, natutuwa ako sa inyo na kinamumuhian nyo ang doktrina ni Nicolaitans. Ibig sabihin, yung church sa Ephesus may doctrine ni Nicolaitans, pero yung Christian, ayaw nila. Ayaw namin yan Nicolaitans. Etong Pergamo, Nicolaitans, niyayakap. Friends, yun ang ibig sabihin. In the extra time, Lord, are we really a Christian? By the way, paano mo malalaman na Christian ka? Sige nga, masasagot niyo ba yun? How can I know that I am a true Christian? Kasi marami hong peke eh. Kaya sabi ko, hindi lahat ng Kristiyano totoo. Hindi lahat ng pastor totoo. Hindi lahat ng church totoo. How can I know that I am a real Christian? Sasabihin niya, by faith. How can I know that your faith is real? Baka peke rin ang pananampalataya mo. Magbibigay ako nung Webes, nung kami po ay nagkaroon dito ng study sa theology, pinakita ko yung salvation po. Paano malalamang Christian ka? 4 na bagay lang. Number 1, mahal mo ang Panginoong Yesus. Do you love God? Importante ho yun. Number 1 ba siya sa'yo o hindi? By the way, when you said you love God, lahat ng mahal ng Diyos dapat mahal mo. Kasi ito sabi niya sa Nicolaitans, sa Pergamum eh. Meron kayong doktrina ni Nicolaitans na kinamumuhian ko. Bakit yung minamahal yan, kinamumuhian ko? Kasi friends, ang ibig sabihin ng Diyos, pag mahal mo ang Diyos, lahat ng mahal ng Diyos, dapat mahal mo rin. Ano ba mahal ng Diyos? Mahal ng Diyos ang kanyang church, mahal ng Diyos ang kanyang mga anak, mahal ng Diyos ang lahat ng mahal ng Diyos, dapat mahal din natin. At lahat ng kinamumuhian ng Diyos, dapat kinamumuhian din natin. Kaya nagalit siya sa Pergamum. Buti pa ang taga-Ephesus, kinamumuhian nila ang doktrina ni Nicolaitans. Pero kayo, minamahal ninyo ang doktrina ni Nicolaitans. Doon sila nagkaiba. Friends, yun ang unang batayan na ating pagmamahal. Pag nagkakasaluho ko, sinasabi ko ito. Kinukot ko po yun sa book ni Esther. Ang Diyos mo ay magiging Diyos ko rin. Ang mahal mo sa buhay, magiging mahal ko rin sa buhay. Lahat na ho. Kaya sinasabi ko, nung tatawa na ang mga men's fellowship, nung Huwebes, kakwentuhan nung kami. Pag mahal mo talaga ang asawa mo, pati biyanan mo, dapat mahal mo. Sa Pilipinas, hindi ho ganun. Yung mga ibang mga anak, ang mahal lang nila yung asawa nila, yung biyanan nila, ayaw nila. Andito na naman ang biyanan ko. Galit. Tignan mo na. Dapat mahal mo yung biyanan mo. Di ba mahal mo ang asawa mo? Oo, mahalin mo rin. Dahil ang mahal ng asawa mo, dapat mahal. Dapat mahal mo ang biyanan mo, mahal mo ang kapatid ng asawa mo. Lahat ng mahal ng asawa mo, mahal mo rin. Lahat ng kinamumuhian ng asawa mo, dapat kinamumuhian. Friend, that is the real love. Yun ang totoong pag-ibig. Kasi marami na akong mag-asawa nakikita ko. Ang mahal lang nila yung kanilang asawa. Pero yung mahal ng kanilang asawa, yung pamilya ng kanyang asawa, hindi nila mahal. Ikaw lang ang mahal ko. Ayoko sa magulang mo, ayoko sa kapatid mo. Ikaw lang. Hindi ho totoong pag-ibig yun. Kaya yun ang warning ko sa mga magpapakasal. Bago kayo magpakasal, tiyakin nyo, mamahalin nyo ang lahat ng kanyang mahal. Mamahalin nyo ang magulang niya, mamahalin mo ang kapatid niya. Lahat. You're willing to help them. That is the real true love. Kaya sabi ko sa inyo, tatamaan tayo. Kasi akala nila yung pag-aasawa, hindi, wala silang pakialam. Tayo lang nagmamahalan.
Hindi naman sila papakisamahan ko, ikaw eh. Hindi, pakikisamahan mo rin ang biyanan mo. Pakikisamahan mo rin ang bayaw mo. Pakikisamahan mo lahat ng kanyang mahal. Because that is the real true love. Hindi pwedeng siya lang. Kaya ang Diyos nagagalit sa mga taga-Pergamo. Hindi niyo ba alam, kinamumuhian ko ang Nicolaitans? Bakit niyo minamahal yan? Kung talagang mahal niyo ako, kamumuhian niyo ang Nicolaitans, katulad ng Ephesus. Kaya yung Ephesus tinaguri ang balikan ninyo ang una niyong pag-ibig. Si aral ho ito sa buhay natin. Kaya kapag nagliligawan, magkasintahan, dumadalaw ho yung lalaki sa bahay ng babae at yung babae sa lalaki. Iisipin mo ng isa't isa, balang araw, ang nanay niya magiging nanay ko rin. Ang tatay niya magiging... Di ba, Esther ho yan eh. Ang Diyos mo magiging Diyos ko rin. Kaya ako natutuwa ako kapag yung mga mag-asawa, nagmamahalan, hindi lamang sila, mahal nila yung kanilang mga biyanan. Ay, salamat, maganda yun. Pero sa Pilipinas, bihira, di ba? Tanong ho niyo sa mga ibang artistang Pepe Pimentel. Hindi, biro lang ho yan. Hindi ako na lang biroan. Kasi ganun ang buhay eh. You have those hold the doctrine of Nicolaitans, which thing I hate. Ako laging, pag ayaw ng Diyos, dapat ayaw din natin. Pag mahal ng Diyos, dapat mahal din natin. Kaya lahat ng mahal ng Diyos, mahal natin. Lalong-lalo na ang church. Hindi ko makuwang magalit sa iglesia ng Panginoon. Basta't yung totoong church. Kahit anong papangalan nila. Basta't alam kong mahal nila si Lord Jesus Christ, dapat mahal natin sila. Kapatid natin sila. Dahil mahal din sila ng Diyos. That's why in Ephesians church, they hated the doctrine of Nicolaitans. Balikan niyo yan. Revelation chapter 2 verse 6, yet this you have, you hate the works of the Nicolaitans, which I also hate. Diba? Revelation 2:6 na sa Ephesus. Natutuwa ang Panginoon sa mga taga-Ephesus, yung unang church. Yet you have this, you hate the works of the Nicolaitans, which I also hate. Pareho tayo mga anak. Galit kayo sa mga Nicolaitans na kanilang doktrina. Ako rin galit dyan. Kaya okay tayo, magkakampi tayo. Yung Pergamo, iba eh. Gustong-gusto nyo Nicolaitans, kinamumuhian ko yan eh. O, di salawahan ng labas. Kaya in-apply ko sa family. Application yan. Kasi kasintahan natin ng Panginoon. Kaya oras sa ikaw ay nag-asawa, tiyakin mo, mamahalin mo ang iyong biyanan. Mamahalin mo rin ang kanyang mga kapatid. Hindi ho pwedeng yung asawa lang ang mamahalin mo. Kasi compromise yun. Ang sarap yata ng ganun. Mahal mo ang asawa mo, mahal mo ang biyanan mo, mahal mo ang kapatid niya, mahal mo ang tawag doon, bayaw. That is biblical. In-apply lang sa atin ng Panginoon. But in Pergamum church, they love the doctrine of Balaam and Nicolaitans. Yan, papaliwanag ko na sa inyo to. But I have few things against you, verse 14. You have some there who hold the teaching of Balaam, who taught Balak to a stumbling block before the sons of Israel, so that they might eat food sacrificed to idols and practice sexual immorality. Kasi maling doktrina eh. Maling doktrina, maling buhay. Kaya ang church natin nagtuturo ng doktrina para matuwid ang ating buhay. May ibang church, ayoko lang banggitin sa inyo, ayaw magkaibigan ko yung pastor. Godi sa amin, hindi kami nagtuturo ng doktrina. Bakit? Kasi pag nagturo kami ng doktrina, maraming tao magagalit. Sino bang gusto niyo magalit, ang Diyos o yung tao? Pinatuturo nga ni Lord yung doktrina eh. Pag hindi mo tinuro ang doktrina, hindi nila alam na meron na silang doktrina ni Balaam at ni Nicolaitans at pinamumuhay nila dahil hindi mo tinuturo. Hindi nila alam eh. Ito na si Lord na nga nagprangka eh. Meron kayong doktrina dyan ni Balaam, hindi nyo alam? Hindi ba yan tinuturo ng inyong pastor? Meron kayong doktrina ni Nicolaitans, hindi nyo ba alam?
Hindi niya ba tinuturo yan? Yan na. Nasasagot ng pastor, kasi Lord, pag nagturo kami ng doktrina, mag-aalisan sila eh. Kung ikaw ang alisin ko dyan, yan ang sabi ng Panginoon. See, there are a lot of church who are men pleaser. Gusto nila ang mga tao ang matuwa sa halip na ang Diyos ang matuwa. Kaya nung sinabi ko sa pastor na yan, nagtuturo akong doctrine, shock siya. Tuturo ka ng doctrine? Oh, bakit? May masama ba ron? Systematic theology pa nga eh, lahat yan. Doctrine about God, doctrine about salvation, doctrine about Trinity, doctrine about Christology, the Holy Spirit, and so on and so forth. So 15, so we also have some who hold the teaching of the Nicolaitans. Kaya yung una, sabi ko nung Webes, paano mo malalaman na Christian ka? Babalikan ko lang. First, you must love the Lord. At ito ang batayan ng pag-ibig natin sa Diyos, lahat ng mahal ng Diyos, mahal natin. Hindi pwedeng Diyos lang ang mahal mo, yung kayang church ayaw mo. Si Lord lang ang mahal ko, yung church ayaw ko, mga salbahe yung mga yan. Hindi pwede yun. Ang mahal ng Diyos, mahal ko rin. Ang kinamumuhian ng Diyos, kinamumuhian ko rin. Yan ang mag-asawa eh. Loving God means you love what He loves and hate what He hates. Kaya sabi niya sa Ephesus, natutuwa ako sa inyo, dahil yung kinamumuhian ko, kinamumuhian nyo rin. Yung minamahal ko, minamahal nyo rin. That's why Jesus hates the doctrine of Balaam and Nicolaitans. Number 1, pag-ibig sa Diyos. Kung alam natin, number 2, how can I know that I'm truly saved? Number 2, humility. Dapat mababa ang iyong loob. Hindi ka mayabang. Another lesson ko yan, pag tinapik ho natin yung humility. Ang humility po, hindi pinaiira ng kanyang sariling kalooban. Hindi siya mapagmataas. Katulad ng ginawa ng Panginoong Jesucristo, bagamat siya'y Diyos, hindi niya inalintana ang pagiging kapantay ng Diyos Ama. Philippians chapter 2, verse 5. Bagkus siya'y nagpakumbaba. Hindi niya pinaira ng kanyang pagiging Diyos. Nagpakumbaba siya at kinuha ang anyo ng pagiging tao. Humility. May karapatan siya, pero hindi niya pinairal ang kanyang karapatan. That is humility. Kaya yung human rights, mali. Karapatang pantao. Pwede mong bitaw mo ang karapatan mo. Pairalin mo ang katwiran ng Panginoon. Kaya sa Amerika, ganun. Ang mga bata pwedeng idemanda ang mga magulang, karapatan daw nila. Ang tao, may karapatang magalit. Ay, sobra. Ang yayabang. Manong magpatawaran sa isa't isa. Humility. Number 3, obedience to God. Number 1, love God. But when you love God, you must love everything that God loves. Lahat ng mahal ng Diyos, dapat mahal mo rin. Lahat ng kinamuhian ng Diyos, kinamuhi mo rin. Number 2, humility, papagkumbaba. Number 3, obedience to God. Siyempre, the Lord Jesus, my sheep hears my voice and they obey me and they follow me. Number 4, perseverance in trial. Parang sa Smyrna, hindi sumusuko sa problema. Yan ang totoong Christian. Ngayon, kung marami kang problema, Christian ka, ayoko na, suko na ako, then probably you're not Christian. Kasi ang Kristiyano, hindi marunong sumuko sa problema, gano'n ang kabigat ang problema. Why? Because there is always hope in their heart. May pag-asa lagi yan. Love, hope, and faith. That is the sign of Christianity. Lahat ng totoong Christian, may pag-ibig, pananampalataya, at pag-asa. Kaya kahit lubog sa utang, kahit ang laki ng problema niya, lumalaban pa rin sa buhay dahil alam niya, meron siyang Diyos na nagmamahal sa kanya. Perseverance. Hindi mo mawala sa Christian yun. Hindi marunong sumuko sa problema. Kahit gipit na, bumabangon pa rin dahil alam niya, mahal siya ng Diyos. That is the sign of Christianity. Kaya alam na ninyo yan. Ngayon, kung isa man nagkukulang doon, mag-isip-isip po tayo. Ngayon, what is this Balaam?
first all they had, some of their members held the doctrine of Balaam. Note that the church as a whole did not believe in this doctrine, but they did continue in fellowshipping with those who did. Doctrine is knowing God and His principles of life, principles of worship, principles of living the rule of God, which the Bible says, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, in Matthew chapter 11, chapter 6. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and everything shall be added unto you. The doctrine. Now, what is Balaamism? Si Balaam po ay totoong propeta ng Diyos yan. Binalikan ho dito ng Panginoon sa Revelation ang Book of Old Testament, Numbers chapter 23 to 24, si Balaam. Si Balaam po ay totoong propeta ng Diyos. Balaam was a prophet who had been hired by Balak. Inupahan siya ni Balak, ang hari ng Moab, na sumpain ang Israel. Kinikwento ko na lang sa inyo para mabilis. Kasi kilala ho siya, propeta ng Diyos, lumapit po si Balak kay Balaam. Balaam, di ba propeta ka ng Diyos? Oo, bakit? Meron akong papakiusap sa iyo. Kasi yung mga Israel dadaan dito sa aking teritoryo. Pwede ba pakisumpain mo sila? Gusto ko silang mapatay. Gusto ko silang mapahamak. Ang sagot po ni Balaam, magkano? Yan ang doctrine ng Balaam. Pera. Propeta, pero mukhang pera. Sa bawat susumpain po ni Balaam ang Israel, ang lumalabas sa kanyang bibig, pagpapala. Ay, ganda ho yun. Pag binasa ho ninyo sa Numbers chapter 24, pagpalain ka ng Panginoon Diyos. Galit na galit. Sabi ko, sumpain mo, kung pagpalain. Yun ang lumalabas sa bibig ko eh. Yan. Bakit? Dahil si Balaam ay mahilig sa pera. Para siyang si Judas. Pinagtaksila ng Panginoon dahil si Judas din mahilig sa pera. Grabe. So, hindi niya masumpa eh. Pero dahil ang dami, binigay na naman siya ng mga ginto. Sige na gawin ng paraan. Nakaisip po ng paraan si Balaam. Alam ko na. Hindi ko kayang sumpay ng Israel eh. Ang lumalabas sa bibig ko, pagpapala eh. Sabi sa inyo, kapag Christian ka, hindi tatalab sa inyo sumpa eh. Kung hindi ka Kristiyano, tatablang ka ng sumpa. Pag Christian ka, hindi. Why? Because the Holy Spirit resides in us. Greater is He who is in you than he who is in this world. Kaya sabi ni Balaam kay Moab, alam ko na, gusto mo mapahamak ka mga Israel? Oo, sige, anong gagawin ko? Dalhan mo sila ng magagandang babae. Yan. Yun ang kanilang maging asawa. Kasi yung mga babaeng yun, mga Moab, hindi sila Christian. At bawal po sa kanila noon ang mag-asawa ng hindi Christian. Ng hindi Hudyo. O di pinadala nga yung mga babaeng magaganda, yun. Sila ho. Nagkaroon ng adultery, fornication, iba nag-asawa, etc. Kaya sa Bible ho, sa New Testament, ayaw ng Panginoon na ang Christian ay mag-aasawa ng hindi Christian. Again, that will be the doctrine of Balaam. Kasi yung hindi Christian, hihimukin kang lumayo sa Panginoon. Naku, marami na akong kapatirang ganyan dati. Magpapakasal sa hindi mananampala. Binalaan ko na sila tungkol kay Balaam. Sabi ko, ining, pag yung lalaki yan ang pinakasalan mo, kasi gusto akong magkasal ayokong ikasal, kasi unbeliever eh. Pag yung lalaki yan ang napangasawa mo, ito mangyayari sa'yo. Parang propeta eh. Maglalasing yan araw-araw. Bububugin ka niyan. Mambababae yan. Hindi pa rin nakinig sa akin, pinakasal. Ayan, dahil ayoko, sa Catholic na lang nagpakasal. Pagkatapos ng ilang taon, lahat ng sinabi sa kanya nangyari.
totoo pala, Pastor Riz. Ikaw lang ay maniwala sa akin eh. Ang pang-akit ng dyablo sa Christian, babae. Pera. Si Balaam naakit sa pera. Ang mga Israelita naakit sa babae. Pareho nagkasala. In our time, yan naman ang dalawang tukso eh. Bukod sa pride. 3 lang yun yan. Pera, babae, pride. Yan ang kinababagsak ng mga pastor, ng mga Christian. Pera. Babae. Kung lalaki naman, kung babae naman, lalaki. Then, pride. Pa nakalagay yun sa 1 John chapter 2, verse 15? Do not love the world, nor the things in the world. For the things in the world are the lust of the eyes, the lust of the flesh, and the pride of life. Yung tatlong yun. Ang sino mang meron lust of the eyes, lust of the flesh, and the pride of life, the love of the Father is not in them. Wala sa kanila ang pag-ibig ng Diyos. Kaya nagbabala na husap ang Panginoon sa pamamagitan ng St. John. Do not love the world nor the things in the world. You can see that in 1 John chapter 2, verse 15. We have no more time to, kayo na lang basahin nyo yan po sa Biblia. 1 John chapter 2, verse 15 and following. The lust of the eyes, the lust of the flesh, and the pride of life. Yun ang kinabagsak ni Balaam. Kaya si Balaam po, ayaw na humakinig sa Holy Spirit eh. Ang ginawa ng Panginoon, yung asno na nagsasalita sa kanya. Yung asno ay tumakbo, nakasakay ho siya. Ba't ayaw mo ito? Yung asno nakakita ho ng angel of God. Nakita niya ang may hawak na tabak. Saan ka pupunta? Yung asno nagsalita. Bakit mo ba ako pinipilit? Parang cartoons, pero totoo eh. Nagsalita yung asno para lang i-rebuke si Balaam sa kanyang katiwalian. Kaya sabi ni Balaam kay Balak, gusto mong sumpayin yan? Bigyan mo naman babaeng unbeliever. Babae, sexy yung maganda, tapos mayaman. Pero hindi mananampalataya, ibigay mo sa kanya. Tingin mo, magagalit ang Diyos sa kanya. Para magalit ang Diyos. Si Balaam, naakit sa pera. Ang mga Israelita naman, naakit sa babae. See? Kaya yung sinasabi ng Panginoon sa Old Testament, New Testament, nagtutugma. The lust of the eyes, the lust of the flesh, and the pride of life is not of the Father, but is from the world. That's why they are called the compromising church. Meron kaya sa atin, ito hindi na ho pangkalahatan ito church, individual na ho ito. Ito na ang tinutukoy kong ang may pakinig ay pakinggan kung ano ang sinasabi ng Espiritu. Kasi iba-iba ho tayo ng buhay. Iba-iba ho tayo ng ugali. Iba-iba ho tayo ng... Hindi ko ho alam, but God knows. Yan. I know your works. I know your suffering. Alam ko ang bahay mo. Alam ko pinagdadaanan mo. Kaya ang Diyos nagsasalita. Kaya kinakausap ni Lord dito is personal na ho. Personalan na po ito. Hindi pwede rito yung walang personalan. Personalan po natin at ng Diyos. Ako ho, outside na ho ako dyan. I'm just a messenger. Mensahero lang po ako ng Panginoon. Sabihin mo sa kanila ito. Pag napakinggan nilang sila yon, makinig sila at magsisi. May solusyon naman eh. Magre-repent ka lang, itatalikuran mo kasalanan mo. Okay na ho yun. Patatawarin ka naman ng Diyos. Mabait ang Diyos. Mapagpatawad. Mapagmahal. Mapagpasensya. Pag binasa ho nyo, lalo ng 2 Peter chapter 2, I will read. Basahin nga natin sandali. 2 Peter chapter 2, verse 15. Or before.
Hindi ko sana babasahin, pero basahin ko na. Chapter 2, starting... Yan. Starting verse 12. 2 Peter chapter 2, verse 12. I am writing to you, little children, because your sins are forgiven for his name's sake. I'm writing to you, fathers, because you know him who has been from the beginning. I'm writing to you, young men, because you have overcome the evil one. I've written to you, your children, because you know the Father. I've written to you, fathers, because you know him who has been from the beginning. I've written to you, young men, because you are strong, and the word of God abides in you, and you have overcome the evil one. Ang kinakausap, Christian. Tuloy natin, verse 15. I'm sorry. First John pala yung nabasa ko. 2 Peter chapter 2, verse 15. Minsan hindi ko na makakita to. 2 Peter chapter 2, verse 15. Kita niyo na po. 2:15. Okay, let's begin with verse 12. But these like unreasoning animals, born creatures of instinct, to be captured and killed, reviling where they have no knowledge. Yan. No doctrine. Kaya sila nagkakasala. Will in the destruction of those creatures also be destroyed. Kaya sabi siya, importante doktrina. Verse 13, suffering wrong as the wages of doing wrong, they count it pleasure to revel in the daytime. They are stained and blemishes, reveling in their deception as they carouse with you. Having eyes full of adultery that never cease, and from sin, enticing unstable souls, having a heart trained in greed, accursed children. Verse 15, they have left, yan na, iniwan nila forsaking the right way, they have gone astray, having followed the way of Balaam. Panahon na po ni Pedro to. Meron pa rin church na may doktrina ni Balaam. The sons of Beor, who loved the wages of unrighteousness, but he received rebuke from his own transgression from a donkey. Yung asno nagsalita. Speaking with the voice of a man, restrained the madness of the prophet. Prophet kasi si Balaam Kaya lang nabaliw. There are springs without waters and mist driven by storm, for whom the black darkness has been reserved. Okay? Yun na ho For speaking out arrogant words of vanity, they entice by fleshly desires, sensuality, those who barely escape from the ones who live in error. Kaya pag walang doktrina, maliligaw talaga ang tao. Importante ho yun. It shows wrong doctrine, wrong worship. Wrong worship, wrong lifestyle. Nagsisimula lahat ng mali dahil mali ang doktrina. Kaya dito, sampu ho yun, systematic theology. Doctrine about God, who is God. Doctrine about Trinity, God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. Doctrine of Christology. Doctrine of the Holy Spirit. Doctrine of man. Doctrine of salvation. Doctrine of ecclesiology, the church, and so on and so forth. Para alam natin kung nasa tama tayo o mali. Yun ang pagkukulang ng maraming church sa ating bansa. Turo lang ng turo.
ng walang direksyon. Maging mabait ka. Maging mabuti. Oo, tama yung turo. Paano sila magiging mabait kung hindi mo tinuturo ang doktrina? Yung doktrina nga ang tutulong para ang tao tumibay. Para ho tayo nagsasalita sa mahalin ninyo yung mga asawa. Magpakabait kayo. Yun, tagal yung tinuturo sa atin ng mga magulang natin yun. Pero hindi ko kaya, anong gagawin ko? Wala ka kasing doktrinang alam. Kaya yun, ang nagkukulang, yun church. Dapat yung pastor nagtuturo ng doctrine. Sabi ko dun sa pastor na yun, kasi sabi nila, pag nagtuturo daw ng doctrine, mag-aalisan yung mga tao. Sabi ko, hindi ba rin mag-aalisan yung mga tao? Huwag lang aalis si Lord. Kasi hindi ho tayo men pleaser. Sa akin, magalit ka. Sa akin, kung magagalit ka, ang gusto ko lang matuwa ang Panginoon na aking Panginoon at Amo. Yun lang. We will finish with this. Kaya kapag hindi po natin tinuruan ng tamang doktrina ng church, mahihirapan silang mamuhay ng tama. Kasi may diin po ang doctrine. At Pergamum, there were some who held that one could be a Christian and live like the world. Ito ang problema. Kasi wala ko silang doctrine. Akala nila, yung mga Christian, pwedeng mamuhay ng Kristiyano at pwedeng mamuhay ng pagano. Sabay. They were Christian in name, but though they live in the world, nabubuhay sa sanlibutan. Ang tawag doon ay worldly Christian. Mga Kristiyano nga sila, subalit makasanlibutan. Yan na naman, tatamaan na naman sa tayo. How do we struggle? Namumuhay tayo sa daigdig ng masama. Di ba kasi pag binasa natin ang Biblia, ang dami mga habilin ng Panginoon. Pag Christian ka, dapat you must pursue the purity of heart. Possessing the mind of Christ according to 1 Corinthians chapter 2. Setting our affection on things that are above, yung mga bagay sa langit ang ating isipin. Keeping clear vision of the light of the gospel. Enjoying the daily fellowship with our Lord. Ang dami hong pinagagawa ng Panginoon sa atin. Freedom from the desires of the eyes and the desires of the flesh and the lust of the eyes. And the pride of life. 1 John 2:16. And so on and so forth. Have you noticed now, ano po ang ginagawa ng mga Christian ngayon? Saan po ba tayo na-entertain? Saan po ba tayo na-relax? Yan na. I suspect that this new world in incessant screen time, whether nanonood kayo ng TV, o sa ating computer, o sa ating tablet, or sa ating smartphone. Ano ang nakikita natin? Sa smartphone pa lang, sa cellphone pa lang natin, enjoy na ho tayo. Libang na tayo, lalo na pag nanonood tayo ng YouTube. Pagkatapos sa YouTube, lilipat na naman tayo sa Facebook. Tapos sa Facebook, manonood na naman sa Netflix. Lahat na lang ho. Lahat ng iyon ay ini-entertain tayo. And the problem is, a lot of Christians are enjoying the Facebook and YouTube. Na-enjoy tayo. Pag na-enjoy natin sila, sila na po yung ating relaxation at enjoyment, we become a worldly Christian. Nagiging makamundo na ho tayong Christian. The church that regular hindi naman regular ho ito every day. The church that regularly makes the world the source of its relaxation and enjoyment has become worldly church. Saan ka ba nag-enjoy ng music? Ako, aminado ako nung ako po'y bago-bago pang Christian, enjoy na enjoy ako sa worldly music. Kahit hindi Christian music, ang ganda. Pero nung tumatagal, hindi, parang ayoko na makinig ng word na makamundong awitin. Hindi ko alam. Ako, music lover ako ever since. Dami kong mga plaka, mga CD, ang dami. Ngayon, hindi ko na napaputok. Sabi ko, wala. Pag napapakinggan ko, parang walang nangyayari sa buhay. Pero pag nakarinig ako ng praise and worship, so, wow. Hihimo ako, parang lumuluhod na ako, tumataas sa kamay ko, pinupuri ko na si Lord. Para bang, ito ho sa akin na.
parang ayoko nang makinig ng tugtugin ng sanlibutan. Parang ang gusto ko nilang marinig lagi yung Christian song. May ginagawa ang Diyos sa akin. And I pray to God, sana sa atin. Dati, gusto ko yung world music. Ang gaganda ng mga kanta. Mahilig ako ng mga, ang daming magagaling na mga awit, lalo na sa Amerika, sa England. Ang tanong lang, saan ka ba na-enjoy sa music? Yan. Sasabihin na kung anong uri ng pagkat, are you worldly Christian? Saan ka ba na-enjoy sa mga pelikula? Nalilibang ka, nare-relax sa sine o sa Bible? Ang libangan ng ibang Christian ay YouTube at Facebook sa halip na panalangin. Kasi sabi, isipin niyo yung mga bagay na makalangit at hindi yung mga bagay sa sanlibutan ito. But still, we insist on living in this world. Kaya gusto natin, ako tumitingin din paminsan-minsan, pero pagka mali na, nare-review ko ng Holy Spirit. Anak, sandali ka lang dyan, huwag mo nang patagalin yan. Totoo. Kasi gagamitin na ng diablo sa yan. Tutuksuhin ka na yan. That's why the Balaamite, Balaam in our churches today see nothing wrong with the practice of pornography, fornication, homosexuality, YouTube, Facebook, and materialism among Christians. While the Nicolaitans, the second group condemned by Christ is the Nicolaitans, ito ho yung mga taong, mga leader, mga taong kinokontrol ang isip ng tao. Akala nila sila lang ang pinapahayagan ng Diyos. The one who controls people. Another Christian said, Nicolaitans are those who live both in the world and spirituality compromising. Ito ang aral ng Panginoon sa atin. I will end with this. Let's just focus on our Lord Jesus. Huwag na ho tayong mamuhay sa mundo at sa Panginoon. Kasi andito ho tayo eh. Kaya hindi tayo pwede makihalubilo sa gawain ng sanlibutan. Hindi tayo pwede makahalubilo sa kanilang inuman ng alak. Ang hirap. Hindi, pastor, nakikisama lang ako eh. Pag hindi ka kasama, magagalit sila sa akin. O di pergamong ka rin. Compromising. Tapatin mo sila. Pasensya na po, hindi ho talaga ako uminom ng alak. Magagalit, okay lang magalit. Ismir na ang labas mo. Natutuwa ang Lord. Dahil kinamumuhian niya, kamumuhian mo rin. At yung iniibig niya, iibigin mo pa rin. Probably both of these false teaching work together. One appeared physical lust, the other the ambition of power exercised in a religious way. Kaya yung mga religion mga noon, ang tataas, ang yayabang po ng mga leader. Ang yayabang ng mga pastor, yayabang ng mga leader nila, akala nila sila lang ang kinakatagpo ng Diyos. Therefore, millions of Christians find themselves pleased with God, omitting. Ayaw na nila isama ang Diyos sa kanilang buhay. Christ neglecting, man-centered, ego-exalting, sexuality, tintillating, sabihin na nakikiriti sila sa kanilang napapanood sa YouTube at Facebook. Sin normalizing entertainment night after night. Sa kanila, normal lang daw ang magkasala. But that is wrong. Hindi po yan ang turo ng Panginoon. Be holy for I am holy, the Lord said. Kaya kinakata natin kanina. Holy, holy, holy is the Lord God Almighty. Ibig sabihin ng Panginoon, doon tayo nakapokus sa Kanya. Dapat yung buhay din natin, holy din. Ibig sabihin, hindi tayo nakikiisa sa gawain ng sanlibutan. Magalit man sila, wag lang magagalit ang ating Panginoon. The church that regularly makes the world the source of its relaxation and enjoyment and entertainment has become a worldly church. Ayaw kong tawagin tayong worldly. Iglesyang makamundo. Sana church tayo ng ating Panginoong Hesus. Worldly church. Pag worldly church ka, you have no power. Wala kang kapangyarihang manghimok ng tao. Wala kang pasanin sa tao. Hindi ho natin maintindihan. Ibig sabihin, habang nalilibang tayo sa mundo,
nakakalimutan natin ang Panginoong Jesus. Paano kung dumating ang rapture? Tsaka lang tayo magiging, naku, bakit hindi sa akin sinabi kagad ni Pastor, magra-rapture na pala next week? Hindi, wala akong nakakaalam. I will end with this in 2 Corinthians chapter 6, verse 16. What agreement has the temple of God with idols? For we are the temple of the living God. As God said, I will make my dwelling among them and walk among them, and I will be their God, and they shall be my people. Therefore go out from their midst, and be ye separate from them, says the Lord. Yan yung isolation. Touch not the unclean thing, then I will welcome you. And I will be a father to you, and you shall be as sons and daughters to me, says the Almighty God. 2 Corinthians chapter 6, verse 16 to 18. Yun naman ang kondisyon ng Panginoon. Huwag tayong makiisa sa gawain ng sanlibutan. And I pray to God, wala sana sa atin makipag-compromise. Let's just focus on our Lord Jesus Christ. Colossians chapter 3 says, if then you have been raised with Christ, seek the things that are above, where Christ is seated at the right hand of God. That means prayer. Set your minds on the things that are above, not on things that are on earth. What are the things from above? God's righteousness, God's holiness, God's truth. Yun ang ating isa puso at isipin. At ang Panginoon ay nangakong tatanggapin niya tayo. Huwag lang tayo makipag-compromise. Friends, that is the real love towards God. Kaya, ang sabi niya, repent, therefore, otherwise I will soon come to you and fight against them with the sword of my mouth. Yan naman lagi. Yung 7 church nito, lahat yung dalawa lang, walang hindi pinansin ng Panginoon yung pagkukulang, pero yung 5, may mga kasalanan. And the solution is always, repent or else. Yan na. Hindi ko alam kung ano yung or else. Baka, repent, pag hindi ka nagsisi, maiiwan ka sa rapture. Yan. Warning na ho yun. Nasa sa atin na ho yun. Tapos sabi niya, 3 blessings. To him who overcomes, I will give some the hidden manna. I will also give him the whole stone, the white stone, with a new name. May reward naman eh. Hindi ko lang alam kung ano yung sabihin to. Hidden manna ho, ang alam ko yung manna is symbolized, says our Lord Jesus. White stone, baka ito yung sa Exodus 28. Hindi natin alam. Yung mga high priest na meron po silang access na lumapit sa Diyos anytime, anywhere, any place. Ang sinong tatagumpay, pwedeng lumapit sa akin kahit saan ka naroon. Isang tawag mo lang, andyan na ako. Pakikinggan kita. Friends, God is so faithful. And I know that God loves you so much. Ayaw ni Lord na may maiwan sa atin sa rapture. Dama ko po ito. Kaya pinaparepaso sa akin ng Panginoon ang 7 churches of Revelation chapter 2 and chapter 3. And I pray to God, sana walang maiwan kahit isa. Ipinaglalaban ko po kayo kahit isa. Sabi ko, Lord, huwag mong pahintulutan na may maiwan kahit isa. Dalangin ko lahat kami, sabay-sabay niyong kunin. And I always pray for you to God. Dinadalangin ko po kayo sa Panginoon. Kaya ganun po ako katapang mangaral sa inyo. Magalit man kayo sa akin, but I pray for you. Ang iba sa inyo, hindi ko na alam ang pangalan, but I pray for you. Mga mukha nyo nakikita ko. And I pray for the whole church ng Eastern Light Ministries. That God might remember us in His heart. Tayo po yung mukot mananangin. Pinakamamahal namin Diyos, aming Ama. Narito po kami lumalapit sa inyo sa ngalan ng mahal niyong anak na si Jesus. Amang Manal, alalahanin niyo po kami sa inyong puso. Marami sa amin ay mahihina. Marami sa amin ay nakakalimot, nakikipag-compromise. Subalit, Ama, batid niyo ang bawat isa sa amin na nagmamahal sa inyo.
Dala nga lamang po ng aming mga kahinaan. Kadalas ay natitisod kami't bumabagsak. Subalit, Ama, pinanghahawakan namin ang inyong pag-ibig at ang inyong bugtong na anak na si Jesus na namatay sa krus ng Kalbaryo, na siyang nagbayad ng lahat ng aming kasalanan. Naway alalahanin niyo kami sa inyong puso. Kung noong unang panahon nang hindi pa po ninyo kami nililikha, inaalala niyo kami at sinulat sa aklat ng buhay sa langit. Gaano pa ngayong kami po, Ama, ay nabubuhay para sa inyo. Huwag niyo po kaming kakalimutan, Panginoong Hesus. Ang bawat pangalan ng inyong mga anak na ito na tinubos ng banal na dugo ni Hesus. Patawarin niyo kami, Ama, sa aming mga kasalanan. Nahihimok kami sa mga doktrina ng Balaam at ng Nicolaitans. Patawarin niyo kami, Ama. Nakalimot kami. Dahil sa aming mga kahinaan, dali-dali kami nagkakasala. Subalit ngayon pinapaalala niyo sa amin ang inyong katapatan at pagmamahal. Lumalapit po kami sa inyo sa pangalan ng Panginoong Hesus. Kahabaghan niyo po kaming lahat at patawarin sa aming mga kasalanan. Tulungan niyo kaming magbagong buhay. Samahan niyo kami, Panginoon. Panumbalikin niyo po sa amin ang aming unang pag-ibig sa inyo, O Diyos. At sa kabila ng aming mga pagsubok, naway patuloy kami maging mahalimuyak sa inyong pang-amoy. Palaguin niyo ang bawat isa. Katagpuin niyo po ang kanilang mga pananalangin. Sasagutin niyo sila, Ama, batay sa inyong kalooban. Sa iyo kami nagtitiwala. Ama, gamitin niyo po kami bilang alulod ng inyong pag-ibig, alulod ng inyong biyaya at grasya para sa mga taong nangangailangan sa inyo. Tanggapin niyo rin po ang aming tithes and offering, pledges. Nais namin maging kabahagi ng inyong gawain. Tulungan niyo kami matutong magmahal sa iglesyang ito. Dahil alam namin, Panginoong Hesus, Ama, mahal niyo ang iglesyang ito. At lahat ng mahal din niyo, mahal din namin. Lahat ng kinamumuhian niyo, kinamumuhian din namin. Dahil kaisa ka namin, Panginoong Hesus, sa lahat ng bagay. Tanggapin niyo ang aming handog sa inyo. Hindi lamang ang tithes and offering, love gifts, and pledges. Higit sa lahat, tanggapin niyo ang aming mga puso at buhay na iniaalay sa inyong paanan. Salamat po, pagpalain niyo ang bawat isa, iingatan sila at diringgin niyo po ang kanilang pananalangin. Pagpalain niyo silang lahat, nawa ang inyong pag-ibig, O Diyos, ang biyaya ng aming Panginoong Hesus, at ang pakikipagpisa ng Espiritu Santo ay patuloy naming taglayin magpasawalang hanggan. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Ang lahat po ay magsabi ng Amen and Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. You may